Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay JP Eram. Yes mga brods, ayon din sa reports and rumors na parang pipilayan nga daw at may masamang plano ito kay Junmar Fajardo mga kabrods. So alam din naman natin, kilala rin naman natin si JP Eram na one of the dirtiest player dito sa PBA. Pero minsan lang, minsan kasi okay rin si Eram, minsan hindi. Pero yun nga sa plano na gagawin ng TNT na pipilayan si Junmar Fajardo, parang masakit naman na balita yan mga kabrods. Pero ito pong kay JP Eram na baka pilayan nga lang, baka lang din naman mga kabrods. Ito pong si Eram, yun nga, hindi rin niya maiwasan na nakakasakit na rin siya ng players. So yun nga, yun din yung isa sa mga mind games din dito ni JP Eram. Once kasi naman magpa-apekto ka sa physicality na ito sa laro, talagang talo ka. Pero kay Junmar Fajardo rin naman, yun mga kabrods, maging maingat lang si The Kraken dahil medyo physical din talaga na player. Ito pong si JP Eram. So ito mga bros, napaganda ng finals ngayong 2026 dahil MVP versus SMC. Kumbaga makikita mo talaga mga physicality na laro dito. May mapipilayan man, pero wag naman sana mga kabrods, wag naman sana. Okay na yung physicality, pero pag yung may mapipilayan, pipilay ka pa, wag na yun mga kabrods. Baka nga masuspended ka pa ngayong finals. So mahirap din yun. Pero yun nga, sa mapipilayan niya si Junmar Fajardo mga kabrods, medyo malabo rin dahil kung maiiwasan din ni The Kraken. Pero kung hindi at magpa-apekto ito sa physicality sa laro ni JP Eram, baka mapilayan din si Junmar Fajardo mga kabrods. Yun nga lang, ingat lang din talaga. Ayaw rin naman din natin na merong na-injured na players dito sa finals. Tapos, syempre, pangit din yun at ang unfair nun, mga kabrods. Biruin nyo, merong The Kraken tapos mawawala. Syempre, parang easy win na sa TNT yun. Parang hindi na dapat ganun sana, mga kabrods, ang mangyayari. Okay na yung physicality sa laro, pero wag mo na sanang pilayan pa. Ito po mga manlalaro ng SMB. Pero yun nga mga kabrods, ito pong si JP Eram, one of the best player rin naman na big man dito sa TNT. Kayang-kaya niyang pigilan si Junmar Fajardo. Isa rin kasi sa mga parang tactical games din ito ni JP Eram. Kapag hindi na niya mapigilan yung isang player na dinedepensahan niya, kumbaga parang sinasaktan na niya kapag ito ay hindi na niya mapigilan mga kabrods. Tapos minsan umiinit din yung ulo, parang pingris din ito Ito pong si JP Eram. Pero yun nga, hindi rin naman niya siguro mapipilayan ng talagang sadya. Ito pong si Junmar Fajardo. Kung may masasaktan man siya na player, siguro accident na lang yun. Dahil sa physical ba naman ng finals natin ngayon mga kabrods, hindi naman din ito sister team. Kaya may expect kang merong magkakaroon ng sakitan. Kumbaga normal na rin yun para sa kanila. Pero yun nga mga kabrods, ito po kasing si JP Eram, kahit sabihin natin na patpatin din ito pong kanyang build ng katawan, pero mga kabrods, ito, napaka-physical nito sa laro mga kabrods. Parang Raymond Almazan din to na hindi ito nagpapatinag kahit gaano pa kalaki yung katawan na kalaban mo. So mga kabrods, yun lang. Ito pong matchup na ito, JP Eram versus Junmar Fajardo. Talagang si Junmar naman ang angat dito mga kabrods. Pero pagdating sa physicality sa laro, hindi ito magpapatinag si JP Eram mga kabrods. Kumbaga ingat na lang din sa laro mga kabrods. Ito po, maganda ng finals natin. Kailangan lang din talaga walang ma-injured dito sa ating mga players na ito. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba sino magiging yamado dito, SMB ba or TNT Tropang Giga? Lalong-lalo na sa physicality sa laro. Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito na nga, rebuild na ang Barangay Nebra San Miguel. Magkakaroon sila ng new coach and new big man. Ito nga, new coach Tab Baldwin, possible coach nila. Tapos, ito pong si big man Angelo Kwame na 6'11" ngayon na pinoprocess ang pagiging local player dito sa Pinas. So, ito na nga mga kabrods. Ito pong new coach muna tayo kay Coach Tab Baldwin. So, bakit?
bakit hindi na lang si Coach Tim Con ulit? So sa pagkatalo ng Ginebra ngayon against San Miguel Beermen sa semis nila, best of 7 mga kabrods, parang nakikita na rin ng mga Ginebra fans, parang hindi na masyadong nag-work yung triangle offense ni Coach Tim Con sa San Miguel Beermen. Kumbaga, parang hindi na daw sa players Ang dami na kasing ginalaw na players dito sa Ginebra, ang dami ng rebuild na lineup dito sa Ginebra, pero hindi pa rin mag-work mga kabrods, hindi pa rin nag-work against mga super studied teams dito sa PBA. Natatalo pa rin ng Ginebra kahit gaano pa kaganda yung lineup. Baka nga daw mga kabrods, hindi na sa players ang may problema, baka sa coach na. So medyo mahirap din na debate yan mga kabrods. Alam din naman natin kung gaano kagaling na coach na ito pong si Coach Tim Con. Pero yun nga, sa papalit dito kay Coach Tim Con na si Coach Tab Baldwin, mga kabrods, di hamak naman na mas magandang coach din naman ito pong si Coach Tab Baldwin. Kumbaga papalag ito kay Coach Tim Con mga kabrods. Kumbaga mas magaling nga si Coach Tim Con, maraming awards, pero ito pong si Coach Tab Baldwin, mapat international, kayang-kaya niyang pag-championin ng Gilas Pilipinas kahit bata pa yung players na kinukuha niya. Di ba katulad na lang dati nung nawakan niyang Gilas Pilipinas, ang ganda ng laro, ang ganda ng programa. So mga kabrods, dito sa Ginebra, pag ito ay nahawakan pa ni Coach Tab Baldwin, baka mas gumanda pa yung laro ng Ginebra. Mas gumanda yung flow ng laro, takbo ng laro, programa ng laro kay Coach Tab Baldwin. Dahil sa Ateneo, maiintindihan din naman natin na mahirapan na siyang mapa-champion din yung Ateneo ngayon dahil nawawala na yung mga players niya, yung mga best players niya. And isa pa, parang hindi na nga rin ito willing na mag-coach sa Ateneo. Kaya nga ito, baka ito na ang kanyang pag-entry sa PBA. Ikaw mga brods, Coach Tab, magandang coach ito para sa Ginebra. Ito naman, ang magiging new big man nila, ito pong si Angelo Kwame. Once daw kasi na ito ay mahawakan ni Coach Tab ang Barangay Ginebra San Miguel, ay talagang kukunin niya si Angelo Kwame na kanyang import na big man din sa Ateneo Blue Eagles. So kasama yan sa package. Once kasi na kinuha mo daw si Coach Tab, dapat kasama daw si Angelo Kwame as their import nila. Paano? Syempre, alam na ni Coach Tab yung galawan na neto ni Angelo Kwame. Alam na niya paano i-maximize ito pong big man na ito. And yun nga, mga kabrods, baka nga maging local pa. So, baka madraft pa. Or if ever, hindi man ganun, mga kabrods, baka maging import na ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong Commissioner's Cup 2026. Ang laki pa ni Kwame, 6'11". Tapos Commissioner's Cup tayo, pasok na pasok yan sa lineup. Si Brownlee, parang mahirapan yun dahil naglalaro pa sa ESL. Tapos nagre-request pang Meralco na kung pwede si Brownlee maging import nila ngayong Commissioner's Cup 2026 sa Bolts. So alam natin na hindi pa payag ang Ginebra, pero pag si Kwame naman ang magiging import mo, pwede. Si Brownlee sa Meralco, tapos si Kwame sa Ginebra, tapos maging head coach mo pa si Coach Tab Baldwin, mga kabros, bababa as assistant coach si Coach Tim Con. Magandang programa ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Ang ganda nito mga kabros kung tutuusin, dahil magkakaroon pa ng legit big man na ito yung pinaka-weakness nila kung bakit sila natalo sa San Miguel Beermen sa semifinals round nila. So maganda, new coach and new big man. So, ikaw mga kabros, tingin nyo ba magandang plano ba ito ng Barangay Ginebra San Miguel? Komento mo lang po nyo dito mga bros, at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga bros. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.